Tunay na nakakalungkot ang nangyari sa magkapatid na si Kim Chiu at sila Kam. Sa buong buhay ni Kim Chiu sa kanyang pag-aartista, nandyan ang kanyang ate Lakam. Kaya naman halos ng business o anumang mga importanteng bagay ay pinagkatiwala ni Kim Chiu sa kanyang ate. Pero ito pala ay may hindi na ginagawang tama. Ayon sa balibalita, ang kanyang ate Lakam ay nalulong sa sugal. At ang kanya nga pong pera o ang ipinagkatiwalang negosyo ay nadispalko ng ate niya sa pagsusugal. Ayon sa mga marites o sa mga kuro-kuro, nasa 300 milyon na pera ang nawawala ni Kim Chiu. At bakit nga ba napilitan si Kim Chiu na kasuhan ng kanyang ate Lakam? Ayon sa abogado, ilang beses pinagpapaliwanag ni Kim Chiu ang kanyang ate, pero tila hindi ito nagpapaliwanag at tila hindi na nga ito nagpapakita sa kanya kung iyon ang base sa mga kwento. At isa pa, si Kim Chiu ay kinukulit ng mga pinagkakautangan ng kanyang ate kung saan ang aktres ang sumalo ng lahat ng problema at ang pagkakautang siya ang kinukulili ng mga inutangan ni Lakam. Mula sa naging post ng Star Magic, Asia's multimedia idol hashtag Kim Chiu together with her lawyers, Liplo, Lilagan Espinosa, and Presto Legal and Technical Consultancy has formally filed the case against Lakambini Chiu at the Justice Cecilia Munoz Palma Hall, DOJ Building, Quezon City as of this morning. Sa comment section, mababasa nyo na ang chika daw ay 100 million plus daw ang nawala. Say naman ng isa, 156 million plus ibang assets pa daw. At ang total ay umabot na nga daw sa 300 million. Gaano kasakit ito kay Kim Chiu? Hindi ang pera kundi ang betrayal at ang pagtitiwala sa kanyang ate. Anyway, ilang mga netizen naman ang may katatawanan na naging komento rito. Anila, grabe, 300 million or basta within the million region tapos kami nag-aaway ng kapatid ko kasi kinuha yung kalahating kilong liempo sa rep or chocolates or sinong kumuha ng piatos or kung sino ang maghuhugas ng platong pinagkainan ngayon hapunan. Narito pa ang naging say ng ilang mga commentator. Anila, whether that is small or huge amount, it did not matter. The main point dito, niloloko ka. Di yan ugali ng tunay na kapatid. Sound familiar ba? I also experienced to be scammed by my own sister. I cut my ties for my peace and not to be fooled again. Say naman ng isa, para sa akin, tama lang naman ang ginawa niya. Hindi pera ang hinahanap niya or hindi dahil sa pera. Kaya siya nagsampa ng kaso. Bilang kapatid, naghahanap siya ng sagot sa tanong na bakit nagawa sa kanya ito ng kapatid niya. Anong naging problema? Siguro, inaasahan niya na makikipag-usap ng maayos at magpapaliwanag sila Kam. Pero di nito nagawa, kaya humantong sa ganitong sitwasyon. Pero sabi nga, espekulasyon lang ang lahat. Pero sa puntong pag-aasunto o pagsampa ng kaso ni Kim Chiu, siguradong malaking pera talaga ang involved at yung mga pinagkakautangan di umano nga na si Kim Chiu na ang sinisingil. Yan ang ating showbiz top update. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners.